everyone. Welcome to Rewind a Throwback Podcast. And for this episode, we will be joined by one of the stars na namiss nating mapanood on TV. And isa siya sa mga bida ng paborito nating youth-oriented show na Click. And one of the characters we loved in the primetime series na Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ako personally, dito ko talaga siya na-love. Sa Click, sakto lang, charot. Kasi ang dami ng girls doon eh. Ito sa Ikaw Lang Ang Mamahalin, very dreamy na leading man, ganun di ba? And syempre, bago ang lahat lang to, we know him as a dancer in one of the most famous dance groups dito sa Philippines. And grabe, ang tagal ko nang winish to na makasama ko siya dito kasi balita ko nga daw among the stars of Click. Siya ang nakakaalala ng most of the episodes, ng mga trivia, at mga behind the scenes na kwento sa show. So, tara na, huwag na nating patagalan. Let us welcome here on Rewind si JB ng Click at Charles ng Ikaw Lang Ang Mamahalin. Sherwin Ordonez. Hi, Sherwin! Hi, JP, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hello sa inyo. Good afternoon ba? Good evening. Anytime! Pwede na mga So, lahat na, di ba? Okay, so simulan na natin ang chikahan. Doon na tayo agad sa no? Siyempre, paano nagsimula si Sherwin noon sa showbiz? Paano nag-start yung naging journey mo? Nag-start talaga ako dancer kasi first love ko talaga si dancing naman talaga. Actually, ang nauna sa akin nag-artista yung kapatid ko, yung half-brother ko si CJ Ramos. Mhm. During my high school days, nasa ang TV na siya sa channel 2 sa kabila. Tapos, sometimes, masama naman ako sa kanya. Pag nagtitaping, sinasama ako ng mama ko doon. Nanonood kami ng taping niya. Nung high school kasi, actually, Tinder pa lang dancer na talaga ako. So, medyo pabida ako palagi pagdating sa pagsasayaw. Then, nung high school, sa school ko, nagkaroon ako ng dance group doon. Tapos, parang isa sa mga ka-dance group ko doon ng ibang higher batch sa akin. Dancer siya sa yung 90s kasi, uso kasi dati yung afternoon disco. So, ito na yung Jalu dati. So, may afternoon disco doon, 1 p.m. to 7 p.m. So, nag-attend kami doon. Tapos, doon ko nakilala yung ibang mga dancers doon na nagkita-kita kami doon nung mga bata pa kami noon, 90s pa. Tapos nakita kami nung since naging regular kami doon every Saturday afternoon. Tapos nakita kami na may-ari ng Jalu, si Mr. Ruval Magpayo yata, yun naalala ko pa. Tapos yun, nakilala ko doon si Jomel, yung ka-dance group ko sa Abstract, si Jojo Safra ng Maneuvers. Kami ng dance group doon. So, from there, naging tawag sa amin Jalu Boys. So, naging regular dancer kami doon. Tapos, nung mga nakalauna, nagkaroon na ako, parang yung sa studies ko, na-apektuhan yung studies ko. So, nag-stop ako mag-dance. Then, nung nag-graduate ako, pinuntahan ako sa bahay ng isang ka-dance group ko, si Jomel. Tapos, kasama niya si may iba siya kasama, abstract na nga, yung abstract dancer. Sabi niya, join ka sa amin dito, sumama ka sa amin na meron kaming dance group na sa TV daw, sa kasama. Doon ko nakilala sila Dingdong, si Dino Guevara, si Arthur Solinap. So parang uso dati parang all tisoy guys, mistiso dancers yon. So parang sabi ko, nahihiya ako nung una Sabi ko, pero nung pumunta na ako doon, nakilala ko sila, mababait naman sila. Tapos, actually abstract, yung manager namin noon, manager din ng siya yung bumuo sa motion dancer. Parang kuya namin sila Wawi, sila Brian. So, isa lang nagbuo sa amin. Then after that, parang unti-unti, naging artista na si Dino. So, naging artista si Dingdong Dantes. Nasa TGIS sila dalawa sa Viva. Viva sila Tapos, ang leader namin si Arthur noon. Si Arthur naman parang nag-stop muna sa dancing, tapos nag-aral. Tapos ako na yung naging leader. Naging leader ng group namin, Abstract. So, every time na nagkakaroon kami ng nagba-backup kami sa San Linggo na po sila, Bulaga, SOP, GMA Super Show pa dati noon. Ako laging na-assign na magturo sa mga artista. So, nakagaan ng loob ko na palagi sila lahat. Every time, every Sunday, every Saturday. Ako nagtuturo sa kanila. So, parang friends na kami. Ganon. Tapos, parang siguro yung leadership ko na rin dati, na yun siguro yung naging way para maging magaang loob ko sa mga artista noon.
Then, nagkaroon ng isang audition sa Channel 7 dati na lahat ng dance group pinag-audition doon sa isang fantasy show daw, sabi. So parang pinatawag kami, nag-ano ako, nag-audition ako, sila Danilo, sila lahat mga dancers dati nag-ano doon, nag-audition. Tapos parang pinasayaw kami, tapos pinakanta, tapos konting arte. Tapos sabi ko, umarte naman. Kahit pa paano. Tapos, after siguro 3 months nun, wala kami narinig. Parang sabi na lang sa akin ng ano ko, kasi usually ako nagtuturo, pumupunta ako sa ganitong lugar para turuan yung artista. Sabi sa akin ng manager ko, Sherwin, pumunta ka sa GMA. Sabi, sa 7th floor. Ganito, meron kang meeting doon. Tuturuan, basta pumunta ka. Usually ang rehearsal namin sa 3rd floor. Doon ang rehearsal namin. Ba't sa 7th floor? Ito yung pala yung mga ano. Pag pupunta ko sa 7th floor, puro mga boss pala ng GMA na doon. So na-meet ko sabi, pumunta daw kay Tita Marivin Ariata. So sabi ko, di pumunta, hinanap ko si Tita Marivin noon that time. Tapos yung pag upo ko sa upuan niya, sabi niya sa akin, Sherwin, magkakaroon tayo ng bagong show na fantasy. Didirect ni Direk Mark Reyes. Ito, kasama mo dito si Angelica, Michael Flores, Asunta, tsaka si Vandol. Ano pong gagawin ko? Sabi ko. Sabi ko, kasama ka na, isa ka na sa magiging ikaw yung magiging bagong artista dito. Akala ko pa magtuturo lang ako ng sayaw, sabi ko. So, ayun, naging na ako, yung pala, yung pintados na pala yun. Binigyan na ako ng script, tapos binigyan ako ng schedule ng itinerary ng gagawin, story conference, press con, first shooting day, lahat nandun na schedule, binigyan na ako. So, yun, actually, nagulat na lang ako bigla na binigay na sa akin yung role na yun, yung kidlat sa Pintados, si Pido. So Ayun. doon na nagsimula ang lahat. Ang ganda nung nung journey. At saka surprise pala yun. Pero lahat kayo nag-audition ng mga dancers. Oo, sa Kids at Work, Maneuvers, Street Boys. Pero hindi naman lahat ng mga siguro mga 3 sa ganito per group pinag-audition. Kasi nga parang yung Pintados kasi parang fantasy siya, action siya. So parang ang kinukuha na lang nila yung bagong mukha, tapos mabilis na lang make-up o mag-adjust sa mga mga action choreo, ganun. Oo, kasi nga dahil kumbaga mas sanay kayo doon sa mga may movements, may Oo. choreography. Eto na, Pintados, kamusta ang experience? Kasi ako, hindi ko siya napanood pero ang dami-daming nagre-rave niya na parang, ay, alam mo yung show na yun, Pintados, ang ganda-ganda niya nung time na yun bago nauso yung Encantadia, yung mga Mulawin, ganyan. Pintados daw talaga yung nauna. Oo, at saka same group of people, like the production, sila rin yung si Direk Mark din ang nag-create ng Pintados tsaka nag-direct, no? Si Direk Dom, nandun din siya, second unit director namin. So, yun, sobrang nabigla ako dahil ang naging partner ko si Asunta, tapos Angelica, si Michael. Pero, ang pinaka-close ko talaga sa group nun dati, si Angelica. Kasi si Angelica, yung brother niya, yung nawala, si Yes. Edward, is nag-abstract din siya dati. So naging kagrupo namin si Edward. So parang there was a time na sumasama si Angel sa amin, si Shine ng pangalan na yun, si Sunny. So sumasama sa amin. So parang nakagaan ng loob ko kagad siya, pati kami dalawa. So yun, okay naman dahil since ako nga naman yung nagtuturo sa mga artista dati. So parang yung hiya ko dati nawala na yung nakapag-adjust ako na maaga kasi nga siguro na-practice ko yung communication sa kanila na ako yung nagli-lead sa kanila sa sayaw. So parang yun, in return naman, tinuruan naman nila ako sa pag-arte. Yun. Ang galing na naman. Kumbaga may mga naging nag-guide din naman sa'yo ng mga kapwa-artista mo when you were starting in Pintados. At yun na nga si Ate Shine, Angelica. Tama. Pati si Michael, kasi si Michael maneuvers din. So, meron kaming something na parehong interest namin dalawa. Yung pagsasayaw, ganun. Saka magaang, masaya. Kasi, although mahirap, kasi Pintados dati is action na pipinturahan kami,
Pag kami, nagta-transform kami into superheroes. Pinoy superheroes kasi kami dati noon. So ako si Kidlat, ako pinakabalago, ako yung pinakamaraming makeup dati rito. Mukha ko, di mo na makikilala pag nag-transform ako. Tapos pag tao ako, si Pido ako yung parang pulis doon. Si Azun De Rossi naman, yung parang kapartner ko dati doon sa Pintados. Partner kayo ni Asunta dito sa Pintados, tas years later Mm. kayo ni Alex sa Click, di ba? Oo. Kamusta naman? Okay. Oo. May bisita pa sa'min si Alex nung bata pa, maliit pa. Doon pa lang din, kilala mo na rin si Alex. Oo, napakakulit na nung bata pa. Kailan nag-sink in sa akin yun na ang funny, yung ate yung partner mo sa unang show, tas biglang Ah, later si Alex na, di ba? Pero, tama. yun, kamusta yung ano din, syempre, bukod sa na-share mo kanina, no, yung paggawa ng fantasy, ano bang parang pinakakwento ng Pintados, konting refresher kung naaalala mo pa. Ang Pintados kasi parang, Filipino fantasy na parang, ano siya, na ang mga pangalan kasi namin, Dato, Diwata, Tato, Mayumi, tsaka Kidlat. So parang ano siya, parang siyang tribe something na parang ano, parang Pinoy superheroes na ano, nag-re-investigate, ano, parang Power Rangers dati sa ano, o kaya Bioman, parang gano'n. Tapos Mm-mm. nagiging superheroes kami pag tapos meron kaming ang mga kalaban namin dito parang sila Katana, sila Ryan Eigenman, sila Jaime Fabregas. So, yun naalala ko dati kasi matagal yung 1999 Oo. pa yata yun, oo. So, medyo ano na, pero usually yun lang naman yun. Actually yun yung, sa alam ko, yun yung naunang telefantasy, parang something like that. Pero hindi siya series din siya pero every Saturday kasi siya. Hindi like Oo. ano, like, everyday na like Encantadia every Mondays to Fridays. Alam mo kasi sayang, alam ko dapat iaano nga yan, di ba? Ia-upload ng GMA on YouTube. I don't know what happened. Sayang. Eh, 'di ba sabi mo nga ano, siguro nga because of ano, kasi 'di ba uso dati like 90s yung mga musical scoring, 'di ba? Oo. So parang ewan ko may issue ba yun sa ano kapag in-air? Yeah, may That's why yung chance. season 2 ng Click, 'di ba sabi ko sa'yo parang iniba may mga ano yun, eh, may mga scoring yun, eh, pero parang iba yung scoring sa napapanood natin dun. Oo, Unlike sa season pinalitan. 1 talagang nandodo'n, 'di ba? So parang gano'n. Feeling ko nadala nga sila sa season 1 ng Click eh. Siguro na copyright or whatever. Oo Kasi, nga, oo. yung mga kanta, di ba? As in talagang Oo. yung mga sikat. Lalo na sa ano, Pintados kasi yung mga musical scoring na nagmu-musical score dun, si Direk Dom din. Siya na yung Oo. second unit director tapos siya pa yung nagmu-musical. Eh, magaling mag-ano yun. Yeah. Sobrang galing mag-ano yun, mag-scoring ng si Direk eh. Mhm. TGIF days pa siya na nag-score nun eh. Ayun. O dahil napag-usapan na natin ng Click, or baka teka, baka may gusto ka pang i-share lang sa Pintados na gusto mong i-touch natin. Any Ay, memorable moment. memorable moment ko, siyempre yung first ano ko, kasi nga sobrang ano ko, first ever TV ano ko yun, tapos lead kaagad ako. Kumbaga parang first TV show ko, tapos lead kaagad ako, parang coming from dancer, naging lead kaagad ako. So first shooting day namin sa Subic, yung first day namin doon, sobrang na-overwhelm ako dahil parang, oh, totoo ba to? Parang dati, ako lang nagtuturo dito sa mga 'to, ta's ngayon parang parehas na kami ng ginagawa. So Oo. parang, ayun, also super overwhelmed, parang ang bilis-bilis ng pangyayari, parang isang click lang na gano'n na parang iba na. Tapos after nun, nandun na, nagge-guest na ako ng ano, ng Itbulaga tsaka ng SOP, not as a dancer, but, pero ano na ako ngayon, parang ako na yung bina-backupan niya. So parang yung feeling ko yung after that, nung start ng Pintados na yun, dun na nag-start lahat nung ano, parang nagbago na talaga sa'kin yun. Oo. So life-changing ang naging experience sa Pintados. Oo, sobra-sobra kasi, parang siyempre bagong mukha tapos kasama ko pa 4 na, kilala na, artista na talaga tapos ako yung Yeah. pinakabago. Kaya Mhm. sobrang ano, nahiya pa ako nun at least actually mga ano pa nun yung sa yung pa pala yung share ko sa Pintados nun. Yung dating 'pag binabasa ko yung script, binabasa ko lang so parang walang feelings, parang wala pang ano, so parang
Tapos tinuturuan nila ako nila minsan nila Angel, nila Asunta na ganito, lagyan mo ng hindi mo lang babasahin. Siyempre mga first 2, 3 episodes namin medyo kinakabahan pa ako. So yun, since madali naman ako nakapag-adjust naman ako dahil mababait naman silang lahat. Mhm. What do Ayun. you remember paano nag-end ang Pintados? Tapos nag-end siya, actually hindi pa dapat siya mag-e-end. So parang Ah. oo, parang lang kasi siyempre Saturday siya prime time. Tapos that time kasi parang hindi pa masyado siyang na-embrace o nawe-welcome ng Filipino audience na yung parang ganong klaseng yung concept ng series, ng Mm. show. So parang pinahinga muna siya tapos dapat magkakaroon siya ng season 2. Pero yun nga hindi na siya napalitan na siya ng alam ko pumalit nung Kakabakaba, eh. Ah. Ang last namin dun si Casey Montero tsaka si LJ. Si Casey Montero parang nadadagdag sa'min na superhero tapos si LJ din dadagdag sa'min na superhero. Magiging ko naman, parang maging ko tapos parang maging ka-pair ko tapos maging ka-pair ni Asunta si Casey. so parang magkakaroon ng something like that. Yun lang yung naalala ko, eh, yung parang Mm. yun yung last episode namin. Yeah, kaso hindi na natuloy Mm. kasi nag-end daw. Pero in fairness, 'di ba parang naka 1 year ba ang Pintados or Oo, 1 year siya, naka 1 year, 1999 hanggang 2000. Nag-start siya Mhm. 1999, tapos 2000 nag-end siya, ayun. Oh, tapos eto na, year 2000, pumasok ka na sa probably ito ang 'no, pinakamahabang series that you were part of. Click? Oo, Click, oo. Mhm. Medyo yun kasi season 1 pa lang, sa season 1 na yun, maraming batch yun, eh, hindi lang Yeah. batch 1, batch 2, batch 3, parang maraming batch ng yun, eh, ng pumasok, iba-ibang Yes. batch yun. Actually, yun na nga yung Click. Tawid na tayo sa Click. Sa Click. Actually, sa Click naman, yung may naman ako diyan, may kuwento rin ako sa Click. Sa Click dati dapat, yung first air kasi episode 25 na ako pumasok sa Click. Yes. Pero originally dapat sa Click umpisa pa lang kasama na ako, Mhm. tsaka si Danica. Parang prepare pa yata kami no'n dati. Yun ang nasasabi sa'kin ng Artist Center before na tapos hindi kasi puwede kasi parehas Saturday yung taping namin. So, ang nangyari, gines muna ako ng season 25 episode 25, parang gines lang nila ako doon. Tapos parang nag-click kami ni Maybelline. So, parang ginawa, inintay yung Pintados na mag-end. So, tamang-tama pa-end na yung Pintados nun. So, ngayon nakita ko na yung episode 31 naman na bumalik ako dun para dalawin si Maybelline. After nun tuloy-tuloy na yung taping ko nun. So parang, ay regular na ako. So parang naging regular na rin ako dahil, parang yun nga, parang nagustuhan nila na yung pair namin ni Maybelline medyo sobrang pa-cute kasi ako, eh, natuto kasi ako sa pa-cute pa-cute direct ni Direk Dom tsaka ni Direk Mark. Magaling kasi sila dun yung magpakilig. So parang Mhm. na-train nila ako dun. So pagpasok ko sa Click, yung parang ginawa ko naman doon. So parang natuwa naman sila sa'kin. Tapos yun, tamang-tama rin aalis na si nun, si Erwin Aquino tsaka si Jason Red, Oo. yung tapos tsaka si Joseph Ison. Aalis na sila sa Click parang nangyari nun, ang pumalit sa kanila, nadagdag kami, ako sabay-sabay kami. Pero nauna sa akin si Alessandra, si Danica, ako, tsaka si Pogi. So, 4 Mhm. kami na nadagdag sa show. Pero ngayon gets ko na, sabi ko na nga ba, medyo naka-hunch ako no, episode 25 na una kang lumabas na parang guest lang siya or something. Tapos, ang tagal mo nga na walang eksena, na lagi ka lang binabanggit ni Rose, di ba? Lagi lang niya binabanggit si JB na kinikilig siya, kausap niya sa phone until sinurprise mo siya one episode. Oo.
Actually, nung pinapanood ko din yung Click, sabi ko, bakit binabanggit yung pangalan ko? Sabi ko sa road manager ko, ba't binabanggit pangalan ko dun sa Click? Sabi ko, parang, ano ba? Hindi kasi ganito yun. Mag-guest ka ulit. Ginaganon lang nila ako. Palagi ako nila sinusurprise. Tapos hanggang sa pag-guest ko doon, sinabi sa akin, pag-guest ko doon ng episode 31 or 30 ulit, yung bumalik ako, binigay sa akin script, 4 na. Sabi ko, akala ko ba isang ano lang, isang episode lang. Sabi ko, 4 na. So parang tapos yun, nakita ko na sa CBB, sa closing billboard, nandun na ako. Tsaka sa opening billboard, Oo. OBG pala, nandun na ako, parang Sherwin Ordonez as JB. Parang, kasama na ako. So parang, walang formal parang sinabi na lang sa akin after that, yung napanood ko, regular na pala ako. So okay naman kasi dahil since parang si James Blanco na nandoon na, kababata ko rin naman yun. Kumbaga, Hmm. yung bahay ko tsaka yung bahay namin, eto magkatapat lang. Sabay kaming lumaki, yung daddy niya, daddy ko, mag-best friend. So parang sabi ko okay lang din nandun ako sa Click kasi si James nandoon, si Junjun pangalan nun eh. So parang yun, kaya sobrang gaang din ng loob ko na nandun ako dahil ever since lumaki kami, sabay kaming lumaki, magkalaro kami, magbarkada kami, magtropa kami ng bata. So yun, nakakatuwa. Kaya yun din, ang daming magagandang kwento. Kumbaga coincidence talaga lahat. Mhm. Uy, ang galing nun ha, kasi tatanungin ko pa nga lang sino yung parang pagpasok mo ng Click, you were already friends with bago ka mag-join. So si James pala yun. Nape-preempt ko yata yung mga questions No, mo. okay lang naman. Hindi, ang galing nga eh. Kasi ang ano, pero aside from James, meron pa doon na mga kumbaga kakilala mo or friends mo? Nakakilala. Actually, kasi lahat halos sila from Arty Center, GMA Arty Center, which is Oo. isa lang naman yung ano namin dati. Pero siyempre, naging close ko talaga bukod kay James, kasi parang naging pinaka-close ko doon, si Danica siyempre. Kaya best Mm. friend talaga kami ni Danica ever since talaga. Yan, si Danica tsaka si Angel, si James. And si B-Boy, siyempre, si B-Boy. Tsaka actually, sila Trisha, sila Maybelline, dahil nag-start kasi kami sa GMA, parang nasama kami sa workshop. Parang nag-workshop kami pina-workshop kami ng Artist Center dati. So, magkakasabay kami nag-workshop din nun. So, parang yung mga mommies nila sobrang parang anak na rin turing sa akin. Kaya sobrang sila, parang mami ko na rin yung mga yun eh, yung mga mommies nila. So, Mm. yun. Naging naman, close naman kami lahat. Oh, ito na pag-usapan na natin ang pagiging controversial ni JB, charot, dahil sa dami ng naging anong tawag dito? Ka-love team ni JB, charot. Tsaka ang daming nagkagusto kay JB, di ba? I mean, ilan yon. Si Maybelline, yung character ni Maybelline, naging character ni Trina, tapos nagkaroon ka pa ng Sunshine Dizon in one episode. Di Oo, ex ba? ko kasi yun, ex ko. Oo. Tapos maya-maya Oo. mo may Danica Soto din, di ba? Nakara na may gusto pala, and then Ian. Pero yun na muna, syempre yung pinaka-major talaga na I think at that time, ito yung may malaking shock factor, no, nung time na yun. Kasi nga, ang alam ng lahat ay JV at Rose, Oo. Christian at Melay. Pero, parang ang galing nga kasi medyo ako watching it now na lang nung pinapanood, nung ni-replay ulit ngayon, parang may setup na meron talagang chance na magkaroon ng something si Melay tsaka si JB. Kasi di ba hindi kayo click nung umpisa pa lang, yung lagi kayong away-bate. Eh usually di ba yun naman ang mga paandar kapag ka alam mo something. So ikaw ba, alam mo na nun na pwedeng maging Melay or at the time parang JB at Rose lang talaga yung naiisip mo until mangyari yung twist? Hindi ko rin alam talaga. Ang nangyari kasi noon, so parang yung character kasi ni JB nung pumasok, very charming na papogi, pa-cute. Ganun Oo. yung tapos medyo comic, yung medyo pabida. Yung parang ganun si JB, parang pagka-leader, parang nakakaano rin ako ng parang palaging na lang parang bubbly ganun, comic. So parang meron time doon na parang nag-aasaran kami ni Melay. Oo. Parang kasi hindi kami magka-click niya. Actually, prior to that, yung magkaroon ng Rego doon, nagkaroon kami ng parang isang episode na nagkaroon kami ng hint na parang magkakagan. Bakit ganun? Parang nag-aasaran kami ni Melay.
So parang after that taping na yun, sinabihan kami ng producer, sila Tita Camille, sila Tito Rams, sabi sa amin na may meeting tayo sa isang hotel. So parang pajama party, kasama yung mga cast ng Click, writers, and yung some production stuff. So yun, one time nag-ano kami sa hotel, parang doon kami natulog lahat. Tapos nag-pajama party. Yung pala, doon sasabihin sa amin yung parang rigodon ng script, ng story ng Click. Magkakaroon ng ganitong ako mapupunta kay Melay. Tapos, si Maybelline kasi, kasi ang character ni Maybelline, di ba, medyo strong. So parang Oo. ginawa sa parang, ang kailangan sa Click nun is parang gawa ng conflict. So parang naging kontrabida si Maybelline. Parang siyempre magagalit siya dahil nga na-fall ako kay Melay. So doon pa lang sa amin sinabi sa hotel kung anong mangyayari kay yung role nila Miko, nila B-Boy, kung sino magiging partner nila, si Ian, sino magiging partner, si Kogi, papasok si Kogi. Doon pumasok si Kogi Mhm. na nagkaroon si Kogi na pumasok sa Click din. Tapos yung time na yung medyo paalis na rin sila Wendell, sila Antoinette, sila Wawi. So parang kami na lang yung matitira talaga. So ginawa nun, parang kinuwento sa amin yung story. Pinanood kami kasi that time, uso yung Dawson's Creek, yung Oo. Friends, yung ano pa ba yung mga yun. So pinanood sa amin, tapos in-explain. Tapos yung may mga scenes doon na parang i-redo namin, parang ganun. So parang yun, pinaintindi lang sa amin kung anong mga mangyayari, kung anong gagawin namin, yung character namin, kung paano mababago, kung anong development ng character namin, sinabi ng mga writers. So yun, after that, nagkaroon na kami na sa amin na parang naisip na namin yung mga dapat naming gawin, maging assignments sa amin. So yun, naliwanagan naman kami. Oy, pati ako naliwanagan ngayon. Charot. Kasi, in fairness, ngayon ko lang nalaman yan I mean, kasi usually may mga kwento-kwento naman, di ba? Pero ito, yung super detailed, ganun pala yung nangyari na you were all parang oriented or nagkaroon ng meeting na may mangyayari mga changes na malalaki pala talaga dun sa barkada. Kasi di ba yan din Oo. yung time na si Miko and Trisha ang naging pair. Oo, Tas si oo. Alex tsaka si B-Boy, di ba? Oo. Actually, si Miko tsaka si Alex. Oo. Tapos nagkaano nga sila dahil nung nagsimula yun sa Tanay, nagpunta kami ng parang ilog. Yes. Nagkahiwalay kami, dalawang group. So dun nagsimula dun nagsimula yung parang rigodon, yung Oo. palitan, yung parang kinikilig-kilig. Nagkakahiligan na kami ni Trina, ni Nelay. Tapos pag-uwi namin ngayon sa pag-uwi namin sa Manila, yun nga, nabalik ulit kami sa mga partners namin. Doon na nag-start yung conflict. Pati yung secret ni James sa ni Tony. Anton, tsaka si Tony. So yun, lahat ng mga yun, may mga per love team, may mga kanya-kanyang conflicts. Kaya doon nag-start lahat hanggang sa mga anak na mga anak na. Correct. Actually, alam, yung nangyaring ganun sa Click, nakaganda siya. Kasi di ba parang yan na rin yung time na super pataas na yung ratings ninyo plus mas na-solidify yung story na nagkaroon ng Sinister Sisters, mga Oo, ganyan. tama, oo. Nandun na yung mga conflict na yan. Tapos nagkaroon na rin ng mga variety shows every after 3 months, parang nagkakaroon kami ng variety concert sa Limits, sa Oo. Virgin Cafe, sa Araneta. Sa labas ng Araneta yung sa may tapat ng Quezon Ah, Carnival. Nag-aano rin kami doon, parang may hindi kasi na-air ngayon di ba, ini-air sa oo. YouTube. Pero ngayon hindi siya na-air yata yung mga variety na sa Araneta. Mhm. Like, kahit sa season 2, meron pa rin kami nun nila Richard. Yung anniversaries lang yung pinakita ngayon. Yung unang anniversary tsaka yung nung nawala si Trina. Tapos diba after Mm. nagkaroon ng variety show to welcome the new Oo. members, parang ganyan. Bid goodbyes to the old member, then welcome the new members. Oo.
Pero ito na nga yung speaking of the variety show, ito yung itatanong ko kanina na pumasok lang sa isip ko ngayon. Yung showdown niya ni Wawi. Kasi ang ganda nung part na yun. Kasi nung ko na-realize, oo nga, silang dalawa yung galing ng dance groups from the Oo. show, di ba? Tapos ang sayaw niyo pa yung, hanggang ngayon, ang hirap pa rin Honest, i-pronounce. No? Paano? Paano? honest, meron pa kami. My gosh, Honest. napakahirap sabihin. Oh, parang French, ano yun, Ah. French song yun. Pero yun yung usong song talaga noon time na yun, di ba? Oo, nakakamiss yun, grabe. Mhm. Mapaalala mo medyo nasa limits yun, oo. Maganda nga yan. Pero eto na, kamusta working your chemistry with your partners? Like eto na, yung Katrina. Kasi kay ni Mabes, medyo given kasi nga pa-cute yung di ba, yung love story. Pero etong naging kayo na ni Trina, medyo mas serious na. Oo, una kasi 'di ba nag-aaway kami, pipikunan kami. Actually nagustuhan ko rin yung flow, yung binabasa ko pala yung script nun before. Kinikilig ako kasi nga parang ano, parang maganda yung ano, yung character development, yung story, yung development ng story namin dalawa yung love team namin ni Trina nun. Nakakatuwa kasi parang binabasa ko pa lang, kinikilig na ako. Yun, parang simula asaran hanggang naging kami, yun pala. Tapos hanggang sa nung naging kami na, kasi usually naman sa Click before, ano naman siya parang this episode, siguro this episode saka sa next episode parang love team namin. Tapos the next episode love team nila Tony and Ah. Anton. Tapos the next naman sila ganito. Parang lahat naman na naka-highlights naman ng love team. Yun, hanggang umikot lang naman sa aming lahat yung story. Siyempre, masaya dahil simula naging love team kami ni Trina sa as JB Melay. Kumbaga, nagkaroon na rin kami ng GMA Love Stories, nag-guesting na kami as partners dalawa ni Trina. So nabibuild na rin yung parang love team namin. Dahil nga sabi nga nila dati, parehas kaming chinito o chinita siya. So parang the chinito love team daw, sabi nila. Tapos yun, sa lahat, pag nag-guest kami sa love stories, sa mga sayaw namin sa Itbulaga, sa SOP, saka sa mga out of town shows namin lagi kami magkasama dahil nga siyempre, love teams nung Click before. So yun, Mm. yun yung mga magagandang naalala ko dati sa Click, sa love team namin. Hanggang sa dumating yung medyo hindi na magandang dahil nga nagkaroon ng parang nagka-problem kasi si Melay sa namin dahil nga nag-transfer na siya sa kabila. Oo. Yun, ano Yun. ang feeling when the love team had to end? Kasi nasa peak Actually, na rin naman kayo noon, 'di ba, at that time? oo. Actually nasabi ko nga kay Nela yun dati, kay Trina dati sabi ko parang kasi yung time na yun kasi yun yung pag na yung love team namin. So parang sinasabihan na rin kami ng management before na baka magkaroon kami ng parang isang show na kami dalawa na parang na love team kami. Nung time na yun, nung nagpunta siya sa kabila, sa tabing ilog. Sa ilog. And okay na ba sabihin yun? Pwede na yan, tapos naman na. Tapos na naman yun. Nachika naman na ni Trina yan. Okay. Oo. Hindi, ayun dun, lumipat siya doon, sabi ko nga sa kanya. Actually, pinigilan ko pa siya. Sabi ko, baka naman maayos pa yan. Sabi ko, kailan naman tayo, may marami pa tayong mga Tapos may mga shows pa kami noon eh. Yung nasa kabilang, nasa Channel 2 na siya. May mga natira pa kaming shows na kontrata na out of town na ginagawa namin. Kahit hindi na kami love team noon. So Mhm. parang kasi na-book na yun eh. So parang wala na. Parang medyo sinabi ko sa kanya dati, parang nainis ako sa kanya noon that time. Tapos parang, yeah, syempre parang pati ako, nangyari kay JB, nawala rin doon for 2 months yata. 2 months Oo. yata ako nawala sa Click dahil ano ba yun? Nag-abroad. Oo, soul searching yata si JB Oo, noon. dahil yung alcoholic issues, ganyan. Oo. Oo, oo. So ako siyempre, pero ako, that time din kasi, kumbaga, okay lang din sa akin yun na makapagpahinga sa click. Kasi nga, pag Saturdays kasi, usually pag Saturdays and Sunday, dun may dun may mga out of town shows. Kasi mga Mm-mm. fiesta or what, guesting. So,
na-accommodate ko yun. So parang nakakapag-ano ako, di ba? So parang okay lang din naman sa akin. Pero syempre malungkot ako dahil gusto ko syempre kasi ayoko matagal doon. Sinabi naman sa akin na magpapahinga lang, kailangan lang i-rebuild uli yung character mo. Ayun. Okay. So, hindi naman siya exactly farewell episode, yung parang Hindi, nagbabay hindi. ka. Talagang you were supposed to come back naman at some Oo, point. sinabi sa akin, oo, sinabi naman sa akin na ano, sinabi naman sa akin na ano ka, babalik ka. Parang sa kabila, sa ikaw lang, sa ilang. Pero mamaya ko na. Sige, mamaya na yung ilam. Although at that time, di ba you were doing ikaw lang ang mamahalin na din naman? Yun na yun. Oo. Actually, yun na yun. Actually, nung ano, yung nawala na rin si Trina, pinasok na rin ako sa ilang. Ayun din, ano din, hindi ko rin alam yun. Hindi ko rin alam yung pangyayari. May kwento rin ako doon. Kasi, Mamaya natin pag-uusapan sa ikaw lang part. Pero fun moments ninyo nung ginagawa yung, at least for batch 1 ha. Kasi alam mo, nakakatawa yung Boracay episode, yung credits doon, na pinapakita nyo na may sugat ka. Tapos alam ko, nakwento nyo to nung Pep Live na may ginawa kayong something sa oo. Boracay na kaya Oo. na-aksidente ba or something. Si Kogi, oo, kami, actually kami, yung fan moments, hindi talaga namin makakalimutan. Kasi, sa Boracay dati, uso 'di ba yung ano ka, magmomotor kayo sa likod, magmomotor. So all guys, pumunta doon, first day namin sa click noon, hindi kami nag-ano, hindi kami anong tawag dito, hindi kami nagpahinga. Ay, hindi kami nag-taping pala, parang ano muna, parang hindi kami muna nag-taping ng first day. So ang ginawa ng mga boys, pumunta sa likod, tapos nag-rent ng motor. Nagmotor kami doon. Eh, di ba sa bundok, yung likod ng bundok yun eh, di ba? Parang ano. So, ako hindi ako marunong magmotor. Sila, si Miko, si B-Boy, si James, tsaka si Kogi, marunong. Ako hindi. Sabi ko po, ako may iiwan. Paano to? So, ngayon nila kasama na loob ko magmotor. Oh May my ano pa. gosh! So, ngayon, ginawa ko, at nagmotor kami. Pag motor ko, ilang beses ako sumisemplang. Sumisemplang ako palagi. Tapos, kasi iniiwan nila ako. Tapos yung time na ano, naiwan kami dalawa ni Kogi, naiwan. Pumasok kami sa loob ng ano, iskinita ng pa-main beach, sa beach, papuntang beach. Nagmotor kami doon, eh may mga friends doon na parang mga tusok-tusok. Ngayon, ang ginawa ko, si Kogi, ang mayabang kasi si Kogi noon, ang yabang niya kasi noon that time, magpatakbo. So ginawa niya, binilisan niya. Pagbilis niya, mabubunggo siya sa ano, sa fence na may tusok-tusok. Ang ginawa ko, binunggo ko siya para hindi siya maano doon. Parang ginanong ko yung motor, Oo. umandar yung motor. So ngayon, nasemplang, nabangga yung motor niya tsaka yung motor ko. Sumemplang kami. Kaya may sugat kami dalawa. Oh Ayun, nagkasugat my. kami doon. So nagbayad kami ng motor kasi nasira namin yung motor. Okay. Ala. Nakadisgrasya pa kayo sa Bora. Pinagalitan pa kami ni Direk Mac no'n, naalala ko. Kasi nga, ang tagal naming makeupan kasi may mga sugat kami. Tapos Alert. pipili pa ako nito kasi nga sumisave lang ako. Pasaway din ako. Ayun yung mga ano, yung mga makukulit naming time na sa click. Tsaka sa Mm-mm. season 1 yan iba pa yung season 2 Oo. siyempre. Mamaya na yung season 2. Pero baka, aside sa Boracay episode, any other trivia or fun moment na share mo na nangyari sa click nung kayo-kayo pa nila B-Boy and Roxanne, Trisha ang magkakasama? Inagalit si Direk Mac sa amin. Actually, nakwento na ni Direk Mac to sa sis eh. Parang go-blockings kami sa ano, saan ba yun? Sa Celebrity Sports Plaza. Parang may big scene yun. Tapos, parang nagba-blocking si Direk. So, si Direk nasa Ubivan. Tapos, parang kami lang, nakaganon lang ako. Gumaganto-ganto ko. Eh, yung sila Miko, sila James, sila B-Boy, nasa likod sila. Kasi eksena namin ni Maybelline yun eh. Tapos, parang ganun daw ako ng ganon, sabi niya. Sabi, natatawa na kasi yung tatlo parang makulit sa likod. So pala sila yung makulit, hindi sila pinagalitan. Ako yung pinagalitan. Eh ako, nagpa-practice lang kasi kami ni Maybelline noon ng parang ganun. Na nag-aano kami, ito, may ganito, ganito. Sabi niya sa floor D, kay Direk Alan, sabi niya, Sherwin, huwag ka daw magsayaw. Hindi naman ako sasayaw, sabi ko. Nag-practice kami, Hindi, sumayaw ka daw, sabi niya. Gano'n ako. Gano'n ako. Sabi ko,
Sabi ko, sasayaw talaga ako. Sasayaw ako, sabi ko. Kasi nga, parang naano na kami, parang nilalighten up ko lang yun, yung situation. Ang nangyari nun, umiinit na pala yung ulo ni Direk, so bumaba si Direk na ubiban. Tapos, nagwala sa, nagwala. Sabi ko, ba't ang kulit-kulit nyo? Kasi gabi na yun eh, medyo mapagod na lahat, ganyan. Oo. Tapos, yun, sabi ko, wala naman akong ginagawang masama, sabi ko, dapat sila pinagalitan. So parang, sabi ni Direk Mac, parang pinanindigan na lang din niya na, siyempre, kaysa mapahiya. Parang ganon. So, ngayon, yung binato niyang bag, merong tawag dito, may cellphone. Nabasag yung phone niya. Oh no. Oh. Oo. Actually, kinuwento niya yung sa sis, yung nag-guest kami nila Direk Mac. Yun, kinuwento niya yung mga tapos nag-sorry naman ako, nag-sorry sabi ko, kahit hindi ko naman kasalanan, nag-sorry na lang din ako. Sabi ko, para lang maano yung show. Yung Oo. taping namin. Yes, yun lang, yun yung mga makukulit na time nun before sa masasaya yung mga out of town namin, yung mga Boracay, Baguio, yung Baguio. mga Tanay, Rigudod, ganun. Mm. Oh, speaking of Maybelline, yung sampal niya sa'yo. Di ba hindi mo kamo makalimutan ang sampal niya doon sa isang episode. Ano na to, in later part of season 1 na nagkabalikan na kayo, tas sila ni Kara. Oo. Oo. Ayun yung pagbalik ko doon, yung character ko naging medyo matured na, naging matured JB na. Oo. Kasi nakipagbalikan na ako kay Rosario no, kay Rose. Tapos dun na-reveal na si Cara pala, dati pang in love sa akin. Kaya Oo. pala nagkakaroon ng gano'n. So dun ko rin na parang siguro yung pinag-isipin ng mga writer dati nung nawala ako. Tapos yung nga, parang ni-reveal nila yung story ni JB ko nung mangyayari. Parang tas yun nga, nung actually pangalawang sampal niya yung Maybelline sa'kin yun. Yung una, yung nakipaghiwalay ako sa kanya ng walang rason, sinampal niya ako sa car. Yun pa lang masakit na. Yung ano na kasi, yung pangalawa, kaya yung sobrang sakit na sampal niya, yung gumanon talaga ako, yung tumunog talaga yung Oo. kamay niya. Nagulat din ako nun kasi, na yun, 5 AM na yun. 5 AM ng Wow! umaga yun. Tulog ako dun sa kasi may kinukuha ng ibang scene. Siguro natulog ako ng mga 2 or 3, ay mga 3, tapos ginising ako ng mga 4:30 nga para for that scene. Tapos sinampal ako. So parang nawindang akong gano'n, sabi ko ba gising na ako, tamang-tama lang yun, last pong na yun, last pong goal namin. After that Oo. scene, uwian na. So, nag-thank you din ako kasi nagising ako. Ako magda-drive nun, wala akong driver nun. Okay. So, sakto naman na Oo. ikaw ay ginising ni Maeve sa kanyang Oo, sampal. actually. Mhm. Actually, hindi siya kagigising lang din niya kasi parang may ibang scene, eh. Parang Oo. nilast kami. Hoy, pero hindi halata sa inyo kasi 'di ba ang ano nung ang emotional nung eksena na yun lalo na for her part, 'di ba? Ikaw hindi ka nagsasalita nun, parang siya yung mas naglalament about yun nga bakit biglang in Ito yung love na. nakakalimutan ko na sasabihin ko sa sobrang lakas ng sampal niya, eh. Tapos na siyempre after na alam mo naman si Maybelline sobrang sobrang lovable nun, sobrang akala mo Oo. gano'n yung maldita pero bait-bait nun. Sobrang niyakap kaagad tapos sorry talaga yun. Kasi Oo. sakit nga talaga. Ay, pero yan yung sinampal kanya sa car. Ay, dyan din yon. Yan Prior to din the yung part scene. na yon, 'di ba? Oo. Prior to that scene pa, siguro episode before that, mga 5 na Oo. prior to that, 5 episode prior to that episode pa siguro. Kasi yan yung pre-girls kunyari si Kara na hindi naman pala Pinorse ako totoo. ni Karen na hiwalayan siya dahil buntis-buntis daw siya. Oo. O syempre yung ang isa sa pivotal part niyan, yung maghiwa-hiwalay na, 'di ba? Yung lilipat na sila sa kahit kailan. Tapos kayo nila Trisha Oo. ang may iwan sa click. At Oo. finally naman din, 6 months ago or so ay in-upload na ng GMA yung kaisa-isang private na episode na yan, di ba? At nagkaroon na tayo ng Oo. mga closure. Pero nung napanood mo, anong na-feel mo? May mga bumalik bang memories Actually, may or... meeting ulit diyan. Nag-meeting ulit kami niyan. Sabi, bago gawin namin episode na yun. Nag-meeting kami sa Oo. sa taas. Tapos hinati kami. So parang kasi parang mapupunta sa kahit kailan.
ano naman, heavy drama yun. So, ang napunta doon, ini-expect ko actually, mapupunta ako doon. Kasi nga, parang yung ano ko nag-heavy drama na ako sa Ilam eh. So parang ina-expect ko na, so nung sinasabi na yung sasabihin, Big Boy, James, Miko, Maybelline, and Roxanne, kayo yung aalis sa click. So kayong mawawala, kayong magkakaroon ng bagong ano. So sabi ko, parang, ba't maiwan ako? Sabi ko, okay lang naman kasi si Danica, ako, si Alex, saka si Trisha, saka si China, may iwan. Oo, may iwan. So parang okay lang din naman. Ang sa akin lang din, parang nag-ano lang ako, napaisip ko, bakit ako naiwan? Ganon. Tapos after naman nun, sinabi sa akin ng Tita Gigi, in-explain sa akin, kinausap niya ako mag-isa. Kasi ganito, you have to support them, you have to parang, kasi lahat sila bagong yung papasok sila Richard, sila ano tawag dito? Sila Richard, Angel. Angel, sila Brian, sila Karen. That time kasi, yun yung prime years ko. Yun yung kasikatan ko. Yung parang kasikatan dahil may soap ako dati first soap opera ng GMA, which is Carmen de Angelica. So parang yun yung time na parang akong nasa TV, wala ako, very visible talaga ako. So parang kailangan support ko daw yung mga bago. Kami nila, support namin nila Alex, sa ni Danica, ganyan. Dahil sabi ko, doon napaisip ko na, okay lang, sige, napaano naman ako na, kasi kung ilalagay din ako sa drama pa yung ilam ko. So parang, para ma-break, meron pa rin ako light series, youth-oriented na light lang, hindi heavy. So parang at least magkaiba. So naintindihan ko naman that time. Tapos nung pumasok na nga sila Richard, yung mga second batch ng Click, yun, naging naman ako, tapos nangyari talaga, naging literal, kuya talaga ako. So parang, ang role ko talaga doon is kuya sa totoong buhay, kuya rin doon sa show. So parang masaya naman dahil si Tito Eddie Gutierrez kasi, tatay ko siya sa Ilam. So ngayon, kinuwento niya sa akin, uy, papasok yung anak ko dyan, si Richard. Papasok si Richard sa Click, anihin mo, lagaan mo, ganito. Sabi mo kasi parang magka-comeback siya. Kasi bata pa si Richard dati, nag-artista sila, di ba? So matagal na sasabi ng Tito Eddie sa akin, oh sige, naging close ko naman si Chard. Naging close kami doon, naging sa lahat actually. Tapos yun, naging okay naman yun namin, yung character ko din, yung samahan namin sa second batch. Sobrang saya, lalo na siyempre, nagkaroon kami ng Hong Kong episodes. The best yung Hong Kong episodes namin ng Barkada. Ayun. Na nanlibre Yeah. si Weng, 'di ba? Kasi nagpapanggap hindi na siya nagpapanggap na rich at the time. Oo. At saka isa pa yun pala, si Karen din doon. Yung isa rin na sa akin yun, kasi nga, di ba, may gusto si Karen kay JB. So, ang daming babae talaga ni JB sa clip. Oo nga, no, may Karen. Oo nga, si Weng pa pala. Oo, sobrang dami. Ako na yata yung pinakamaraming na-involved doon na babae. Oo, I must say, parang si JB nga ata talaga from batch 1 to batch Gusto 2. ko muna pa Na rin eh. ang dami pa nun, 'di ba? Buti nga sa batch nila China, yung pumasok na yun, 'di ba? Parang at least hindi naman na nagkaroon ng anggulo na meron kang ka-love doon. Kasi yan yung si Trina na talaga, tas si Maybelline, 'di ba? Oo, tama. Hindi, mamamatay pa lang si Melay noon eh. Yung pumasok si China. Yes. Kasabay naman ni China to si Russell Simon. Sa batch 1, sa season 1 pa yung pumasok si China. Kaya medyo sa season 1 nga, parang medyo magulo. Parang ang daming batch sa Ang season 1. daming batches. Parang 1, 2, 3. Yung 3 yung naging batch 2 sa season 1, ako si Alessandra, Nico. Danica, and Kogi. Tapos yung third batch na si China, si Russell, si Carl Calabao, Jet si Alcantara. Jet, si Jet, tsaka si Aiza Marquez. Yun. Tapos, yun yung pinaka-end na yung parang tatlong batch. Tapos yung season 2 naman, dalawang batch din yata yung season 2. Yung pag-alis namin, pumasok naman sila Jake. Although nag-abot pa kayo, di ba? Doon sa mga Last episodes ngayon, kasama sila nung farewell nyo, nila Alex, sila Val,
Iya, tsaka si Oo, last episode ko noon nandun sila sa ano ba 'yun? Actually, 2 beses kami ang outing nun, eh. Una sa Bataan, tapos yung ano ko napaalam ko na yata sa Calatagan, Batangas. oo. Bumalik ulit kami 2 beses kasi summer 'yun, eh, naalala Yes. ko. Tapos Mm. yung pa yung time na ano merong PLDT playtime, ay PLDT ano, billboard namin ng Click, yung sa phone cards, yun. Yung nag-pictorial pa kami nun bago kami matanggal nila umaalis nila Danica dun. Parang nag-pictorial pa kami dun. So, yun yung mga masasayang time ko doon. Oo. Uy, going back lang dun sa sa farewell episode nung batch 1. Kamusta habang ginagawa niyo yun? Tsaka nagkaroon na ba kayo ng hunch before that meeting na maghihiwa-hiwalay pala at some point or kumbaga mag-introduce ng mga bagong Oh, stars? yung nag-meeting lang kami, dun lang sinabi kung si ano, meron na like what you said, meron na talaga kaming hunch na magkakaroon na nga ng ano, ng hatian. Dun lang sa meeting Ah. sinabi lang kung sino-sino yung hatiin. So parang dyan na-formalize, ganon Dito na na. formalize parang ginawa, parang nung hinati kami, yung mga yung kabilang yung hinati, yung mapupunta sa kabila, pumunta sa kabilang room. Tapos inaano na sila or ini-orient na sila sa bagong show nila, which is yung Kahit Kailan. Kami naman ino-orient kami sa bagong season na Mm. makakasama namin sila Richard, yoon. So parang same day of story conference na nangyari. Pero Ah. pinaghiwalay muna kami, parang gano'n. So doon na nagkaalaman na, eto ang Oo. Saturday at ang Sunday show na Tama, tapos but makakasama. even yung ano namin, yung ano, yung EP namin dun napunta sa ano, sa Kahit Kailan. So, si Tita Camila na naging EP namin ngayon sa Click na which is AP namin dati. Mhm. So, happy Ah. din. Di syempre ang lungkot nung ginagawa niyo yung last episode kasi nga ang tagal Oo, niyong totoo. magkakasama. Totoo talaga yun. Tsaka alam ko, teka, buhay pa si Nico nun. Oo. Ano nun, may mga pictures pa ako nun sa Bataan. Sa Bataan yun, naglalagay pa kami ng time capsule ba yun? Oo. Tawag dun? Time capsule ba yun? Nilalagay namin yung parang farewell wishes namin or parang ano, promise. Yun, totoo yun. Totoong nagkakaano kami dun. Nagkakaiyakan talaga kami dun. Tsaka sa ano, Mm. yung paalaman na namin kasi matagal din kami nagsama-sama. Oh, ayan na, of course, batch 2. Nagkagulatan ba kayo ni Alex na kayo ang magiging magka-partner? Hindi, kasi alam ko nun, una pa lang si Karen talaga. Pero Ah. parang ano lang pala yun, parang paramdam lang yun. Tapos yung mga sinabi na lang sa amin siguro mga episode 9, 8 na, yun na, dun sinabi na parang magkakaroon na ibi-build na kami dalawa. Dahil magiging kuya-ate kami ng group, 'di ba? So Oo. parang parang kami yung version na parang 'di ba pa-start uli yun, eh. Pa-start uli yung season 2, pa-start uli ng ano, eh, ng character building, eh, ng mga Oo. each character. So parang since kami naman yung dati doon, so parang kami yung kaming part ni Alex, kami yung part na parang matured. Mm. Parang may yung matured ano pa rin kami, matured nasa matured ano kami, part kami. Kami yung parang, yung conflict nando'n kasi nga may boyfriend siya, may girlfriend ako, tapos konti-unti na-inlove kami sa isa't isa. Pero siyempre naintindihan naman namin yun nung season 2 is highlight na yun, mas ma-highlight na yung mga bagong love teams Oo. talaga. So, kami naman naintindihan namin yun dahil meron naman kaming ginagawang mga shows bukod sa Click that time. So parang support na lang namin sa kanila din yun. Tsaka parang masarap din naman yung ano, eh, yung naging part ng starting ano nila. Actually Oo. ngayon pinapanood ko, ngayon ko naiintindihan yung ginawa ko dati. Sabi ko, ang mature ko pala that time na parang maintindihan ko yun. Kasi kung yung ibang like kung attitude lang ako siguro nun yung ay hindi ako papayag na ano, magpa-ano diyan kasi mas ano siyempre that time senior ako sa kanila, eh. So parang Oo. hindi ako papayag na ganito, ganito. Pero that time parang naintindihan ko, sabi ko parang na-proud ako sa sarili ko na parang, ay naano ko pala sila na parang tama pala yung desisyon namin na maiwan. Mm. Ta's yun, nanalo pa kami sa Star Awards nun for the first time, yung Click. Natalo namin ang Tabing Ilog. At At Tabing Ilog ba saka usually ang nakakalaban niyo sa awards, ano?
Oo, nasa youth-oriented siya eh. Ang Tabing Ah, Ilog, Berks J-Mic. yata. Jimmick ba Berks nun? Parang umabot pa ng J-Mic yung batch nila Angel eh. Yung Jimmick, tapos Berks, tapos K2BU, tapos Berks, K2BU. Oo. tapos Berks yata. Parang tatlong yun palagi. Parang, tsaka yung Tabing Ilog, yun yung magkakalaban yata sa ano na yun. Tsaka kahit kailan. Sa ano na Oo. yun. Sa parang award na yun. So yun, at first time, kasi palagi nananalo dati. Gimmick tsaka ano. Yung gimmick pa nila, Juday, nila ano. Oo. Tsaka yung ano, tawag dito, yung kahit kailan, syempre. Ay, kahit Oo. kailan yung Tabing Ilog. Tabing Ayun. Ilog. So first time namin manalo. Yun, masaya namin din. Tapos after nun, nag-Hong Kong na kami. So sunod-sunod na lahat yung mga namin. Tapos sila Maybelline na naalala ko. Daya nyo, hindi kami kasama sa Hong Kong. Ganyan. Kasi nga Ba yung time na nagtiwalay kami. Oo. Batch yung nakatikim ng ano, ng out of town. Ay, out of Um, country, 'di ba? Oo. Tama, tama. Tsaka award. Award. Tapos, Oo, correct. Fire Click. Oo. Parang, syempre, syempre, ang tagal din namin sa Click actually. Kumbaga parang, although kahit 40 plus 40 or 50 episodes lang ako sa season 2. Close din ako sa season 2. Sobrang yung ano ko na yung ending din nun sobrang napaiyak ako nun. Parang ano kami no kasi ayaw din naming mawala din doon. Oo. Tsaka sila Angel, umiiyak talaga yun sila ano. Siyempre parang nag-start sila dun sa Click kasi. Siyempre si Angel, 'di ba, dun start sa Click. Tsaka si Charles, sila Ryan, sila Oo. AJ, sila Brian pala. So parang the time na alis na kami doon, sobrang talagang umiyak din sila. Tsaka kami nila Danix, nila Alex kasi sobrang naging close din talaga kami sa mga bata na Mm. ano, naging kaya ang bigat din nun nung umalis kami sa season 2. Although okay lang kasi napunta rin naman ako sa ibang show. Tsaka time na to ano, to move Oo, forward, 'di oo, ba? na-build ni ano nila, character nila. So parang Oo. yun din naman yung inaano ko rin na actually naalala ko yata parang na-suggest ko na rin na parang siguro time ko na rin na parang umalis na din talaga. Pero siyempre, the actual saying goodbye is sobrang nakakalungkot din talaga Mm. dahil dami niyong pinagsamahan. Kumbaga, kalokohan, mga maloko rin yung mga yun. Mm. Alam mo, na-realize ko nung pinanonood ko yung last episode nyo. Napanood ko yan sa TV kasi naalala ko yung ginagaya kayo ni Karen. Na merong Ah, episode, 'di ba yun yung part na yun na parang yun yung send-off na gagayahin ni Weng yung kay Danica nagsuot pa siya ng headband na may sungay, ganyan. oo. Tapos nung pagdating ng dulo nakakaiyak na si China na naman yung nag-farewell message, 'di ba? Kasi katulad ng sa batch 1 na siya din yung nag-ano. Oo, kasi siya matitira at saka stress siya. Oo. Actually fresh lang 'yan 'no, last week ko lang napanood 'yan at thanks to you kasi ikaw naman palagi nagpapaalala sa'kin sabi ko ikaw nag-a-update sa'kin, eh. "Sherwin meron ng ano," tapos yun talaga pinapanood ko talaga siya. Tapos nung napanood ko nga siya yung last, parang yun nananariwa ba tawag dun? Nananariwa Ah. talaga sa'kin yung time na yun. Yung panood ko yun sabi ko, "Alam ko 'to, eh." Alam ko 'tong tini-taping namin na 'to, sobrang ano, ayoko mag-taping nun. Talagang pasaway ako Ah. no, naging parang salbahe ako dun sa taping. Parang ayoko Oo. mag-tape, gusto ko tumagal, ayoko nag-a-attitude ako 'no, sabi ko, "Ayoko na, antok pa ako, ganito." Ayoko pa kasi 'pag tinapos ko yun, last Oo. ko na silang makikita nun. Even the staff, sila Marco, sila ano, yung mga makeup artist namin, sobrang siyempre lumaki ako sa Click, 'di ba? Part sila ng ano, ng growth ng career ko sa GMA, 'di ba? So parang sobrang sobrang sad talaga. Actually nung eksenang yun, nung kinukunan namin yun, kahit sila Tita Camille, lahat pati mga even the cameramans umiiyak talaga. Kasi nga kami na lang yung last na yung last ng original ng Click, mawawala na talaga at all. Si Kumbaga Trisha parang na lang ang naiwan. si Trisha na lang tsaka si China. Pero si Trisha Oo. talaga yung ano, From episode original na 1, talaga. 'di ba? Oo, from episode 1 yun talaga malupit. So yun yung naalala ko yun, yung parang every scene ng last episode ko sa Click, hindi talaga, nagpapasaway talaga ako. Kahit si Alex si Alex naman nagloloko-loko, Oo. si Alexandra.
pag tinatawag na siya, tumatakbo yun. Makulit kasi yun eh. Makulit si Alex sa show. Oo. Makulit sa taping, alam mo naman yun. Sobrang, oh, ikaw na. Reading na. Tumatakbo siya, ayaw siya. Kasi ayaw niya rin talaga matapos yung araw na yun. Kaya yun naalala ko sa araw na yun. Sobrang iyakan talaga. Totoong iyak yun yung habang yung eksena yun. Oh, meron pa bang fun moments or trivia that you want to share from your experience sa batch 2? Batch 2 siguro yung Hong Kong namin kasi ako bad. mga naughty na yun eh. Parang wag na yun. Ano ba yan? Na-curious ako. I-cut na lang natin. Charot. Hindi. Hindi, actually, naalala ko na. Then, nag-Hong Kong kami. Tumakas kami noon. Parang tumakas kami nila Richard, nila Danica noon dati. Nila Brian, nila AJ. Nagpunta kami sa Lang Kwai Fong ba yun? Yung parang gimikan doon na parang basta yung dikit-dikit na gimmick na pataas. Doon, minom kami. Doon na nalasing kami noon. Tapos, syempre, kilala kami ng kasi most of the banda are Filipinos. So, parang, Ah. oo, so parang, syempre, pero yung mga guests doon, mga customers doon, mga foreigners. Pero, syempre, yung pag mayroon ng laloko sa amin, ganyan, buti na yung mga waiters doon, Filipino, tsaka mga banda. So, nakikilala kami, na kami Oo. na, muntik na actually, muntik na yata paaway doon sa mga taga Hong Kong. Tsaka mga foreigners. Kasi nga medyo nalasing-lasing na kami noon. Well, ako si Kuya siyempre, what ganito, pumara na lang ako ng taxi kaagad nun. Tapos, yun, pagdating namin, kinabukasan, lahat kami hangover, galit si Derek. Parang ang scene namin nun sa Ocean Park pa yata. Doon, sobrang mga big scenes yun. Lahat kami, naka-shades kami, mapupulang mata. Ayun. Yun lang naman. Tapos, actually, may mga rooms kami doon. Parang, naka-assign rooms kami. Ako ni Riley, kami dalawa ni Riley. Si Charles, tsaka si AJ, si Brian, tsaka yung may kasama yung guest yata. Tapos, pero, although may assigned rooms kami, sa isang room kami natutulog lagi. Aha. Oo, kaya sobra din yung namin doon. Sobra din yung parang bonding talaga namin din doon. Mhm. Yeah, saya ng season 2 rin. Kasi malalambing yung mga yun eh. Yung season 1 naman kasi, kami naman doon, kami naman, pare-pares kasi kami ng sabay-sabay kami, yung career namin, sabay-sabay ng growth. Yung Oo. parang, sabay-sabay kami tumatanda. So, puro doon, puro sabay-sabay kami natututo. Sa season 2 naman kasi, ako na yung kuya. So, parang, mas gamay ko na sila. Pero ang sipag nyo na 'di ba, nung time na yan, nung after matapos ang click, lalo na yung batch 1, di ba kayo yung madalas na nagre-reunion talaga, nagkikita-kita ulit? Oo, oo. Kami nila Mabes, nila Danica, nila B-Boy, nila si Miko, first reunion pa namin sa Greenbelt yata. Oo, yung buhay pa si Miko noon. Yun, Oo. nag-reunion naman kami noon. Tapos, second sa bahay ni Danica. Tapos, minsan sa Music Central ba yun? Basta palagi sa mga maraming best kami nagre-reunion. Hanggang sa magre-reunion na kami, kasama na namin yung batch nila Mark na hindi ko na alam yung Starstruck. Oo. Sila yung Ba last nila? na last na click, di ba? Oo, sila Mark, sila Jeneline. Yun, hindi ko na talaga naabutan yan. Sila Jake, naabutan ko pa. Jake Cuenca, sila Val. Yun yung palis na ako. Sila yung Oo. papasok. Ayun. So, although, kilala ko rin naman sila dahil sa Artist Central sila eh. Kaya isang group lang din naman kami. Oo. O seeing na lang, click ngayon. After what? How many years? Di ba? Na sino ba naman mag-aakala na i-upload ng GMA at magiging available ulit for watching yung click, di ba? Thoughts mo lang? Anong mga pumapasok sa isip mo every time you watch? How do you feel about JB? About seeing everything? Flashback actually, talagang flashback, totally flashback talaga. Tapos, well, parang yun nga, like, nasabi ko na rin din to sa natin, di ba? Yung nag-reunion kami sa Click ni-interview Ah, mo kami, di ba? Na parang, ngayon lang namin na-appreciate yung ginawa namin dati.
Mm. Like, how many years ago? Like, 20 years ago ba? Tama ba? Oo. So, 20 years ago, ngayon lang namin nalaman yung takbo ng yung takbo ng story, character development namin, kung paano na-build up yung per love team, yung conflicts every love teams, conflicts sa barkada, tapos yung mga ginagawa naming yung tinitape namin that time, parang ngayon lang nagka-flashback sa amin, ganito pala yun. Kasi during that time, nagtitaping kami ng Saturday, ini-air din ng Saturday yun. So wala kami time na panoorin yun. Oo. So, maliban na lang kapag ni-record ng isa, tapos uso pa dati VHS record, tapos makikita namin, papanoorin. Pero, syempre, most of the time, nangyayari kasi pag taping namin sa Click dati, papasok kami ng Click ng taping kami, call time namin 6 a.m. Tapos yung iba kasi, ako palagi kasi dancer nga ako. Lagi ako nag-guest sa Itbulaga ng parang Saturday show ng Itbulaga, opening number ng Itbulaga. Parang may dance prod palagi ako doon. Nag-guest ako, so pupunta ako ng Itbulaga. Tapos minsan, hintayin nila ako, or minsan naman, may tama-tama eksena na yun, wala ako. Tapos doon, babalik ako sa location. Tapos 4 p.m. i-air yung Click sa GMA. Ayun, nagtitaping naman kami. So minsan Oo. kapag walang shot yung isang artista, pwede namin panood. Pero most of the time hindi eh. Kasi ganun nga nangyayari. Sobrang busy namin. Tsaka lalo na kapag nasa kami, location kaming malayo, mga parang exterior location like provinces, ganyan. So hindi kami nakakapanood talaga. So ngayon, yung napanood namin, parang wala, parang nostalgic. Oo, Parang ganun. nostalgic. Parang nakakaano lang din. Tapos siguro like me, ilang beses ko pinanood din ngayon dahil parang nakakatuwa. Kasi parang parang nagawa ko pala yun. Parang ganun pala ako pa-cute dati. Parang parang kaya ko palang gawin dati yun. Parang sobrang parang sa eksena na yun kinikilig din ako, parang ganyan. Parang ganun pala yung ginagawa ko dati dati kasi parang lines, throw lines, then take, tapos na. Tapos hindi ka mapanood. So parang hindi ko na-appreciate, di ba? Oo. Nakakatuwa. Ayun, tapos siyempre parang yan gusto mong papanood sa mga like sa anak ko, siyempre, pero busy rin. Pero alam ko pinanonood niya yun, hindi niya lang sa'kin sinasabi. Favorite na sabi mo kasi kanina, di ba, napapanood mo siya may mga times na inuulit mo. So, ano yung favorite na episode mo na yung madalas mong pinanonood? Yung Tanay, sa season 1, Aha. yung kulitan namin, yung asaran namin. Tsaka prior to that, yung nag-aasaran kami, yung nag-aasaran kami ni Melay. Yung lumabang kami ng student representative ba yun? Yes. Oo, yun. Parang, dun pa lang. Tapos, hanggang sa mapunta kami sa Tanayan, lagi ko inuulit yun. Sa parang, yun nga yung time na parang, ang kulit-kulit namin doon. Sabi ko parang, grabe, parang napaka-mushy naman itong ni JV tsaka ni Merit. As ang kulit, yung kulitan parang, di pa dati uso yung mga Korean something na parang, di ba yung mga Oo. K-dramas na, yung mga kulitang brutal, ang tawag to, Carino brutal ba yung mga ganyan. Oo. Parang kami pala, ginawa pala namin dati yun. So parang, ang cool. So parang kung dati lang din talaga kung maganda yung audience na GMA before, kung ganun kalawak now, tsaka may social medias na ngayon, kasi dati wala pang ganyan. So parang, ang unti pa lang nung Yeah. nakaka like ngayon, mapanood mo sa TV, ilang beses mo siya mapapanood sa YouTube or sa GMA, channels, Oo. diba? So, tapos i-upload ng mga ang dali na. Pero dati kasi, sobrang, yung mga ginagawa namin dati, ang hirap. Ang tagal ng establishing. Ang hirap ma-establish, matagal yung progress ng Pero, kumbaga para sa amin ngayon, parang ang sarap balikan. Ang sarap niyo makita yung mga pinaghirapan mo dati na onti lang yung nakakapanood ngayon. Parang may chance ka na mapanood ulit. Tsaka mapapanood sa mga taong
ano, sa mga taong, yung mga tawag mo sa Gen Z ba tawag ito ngayon? Oo, Gen Z ngayon, di ba? So, Gen Z. Yan yung mga Gen Z. Siyempre, yung mga Gen Z, like, lalo na ako, hindi na ako lumalabas sa TV ngayon ulit. Siguro last labas ko sa TV 2010. So, ilang taon na ngayon. So, siyempre, kapag pag lumalabas ako, ah, siyempre nakakilala sa akin, uy, artista. Pero yung sabi nun, yung mom nila or yung dad nila, ganun. Oo. Tapos, siyempre, ganun. Siyempre, parang maano mo na lang. Pero alam ko naman na somehow, kinukwento na lang sa kanila ng mga gugulang nila. And ngayon, sobrang masaya ako dahil nagkakaroon ulit ng mga flashback na, nire-re-upload nila itong mga shows dati na para Mhm. ma-appreciate din ng mga bagong generation. Kasama na din yung anak ko, syempre, para makita. Yeah. Alam mo, Tapos, sinasabi ko nga, kung if merong someone na gustong pumasok sa media tas gusto niyang malaman kung paano nag-evolve talaga yung industry, watch Click. All the batches. Kasi makikita mo yun, di ba? Yung from walang structure na papalit-palit ng cast, papalit-palit ng kwento, ng storya, hanggang sa finally nalaman na kung ano yung pinakamagandang timpla, yung parang ang lahat pinagdaanan ng show nyo para maging number one or maging longest running youth-oriented show, di ba? kumbaga sa sinabi mo, parang napanood mo yung hindi lang basta yung struggle struggle lang per character. Kumbaga nakita mo rin yung struggle ng show, kung gaano nila gustong umangat. Tama nga, Oo. kumbaga parang tama. Kung ilang beses nilang nagrego doon ng love teams, naghugot ng mga artista. Meron pa nga time doon yung mga guest namin doon na 3 beses na nag-guest tapos iba-ibang character kasi Oo, nga si Aubrey Miles, di ba? napansin mo rin siya. Napansin mo rin siya na dating ex ko. Tapos yung pangalawa, bumalik siya. Parang hindi niya ako kilala. Oo, ibang character na pala. Tsaka yung Oo. yung girl na yung na-involve sa'yo pagbalik mo, yung pinipair sa'yo ng mom mo. Tapos lumabas na siya episodes back na Ah, ah, nakaklase naman nila James sa engineering, oo. ganyan. Oo. Oo. Ay, tapos ito pa pala, James. Ito pa pala sa kwento sa Click. Ah, Si Pia Wurtzbach. yes. Oo. Yung guesting niya, ako yung ka-eksena niya. Yung unang-unang eksena namin, ako ka-eksena niya. Tapos parang nagulat ako doon nung napanood ko siya, nag-guest pala si Pia sa amin. Tapos naging regular siya siguro mga 3 or 4 Oo. 4 episodes siya nag-stay sa Click nun. Tapos yung nandun pa siya nun nagkaroon kami ng JS Prom. Oo. JS Prom dati. Tapos naging Miss JS yata, prom queen yata nun. Si Ian. Ian ba? Oo. Oo, si Ian. Oo. Tapos pinalitan Ni pinalitan Rose. ni Rose. Tapos ang totoong yata sinanalo, hindi ko Si alam kung sino. Melay. Si Melay. So parang Oo. nagkaroon ng Tapos, ang weird pa nun, guest pa namin nun, si Pia. Oo. Eh di ba si Pia, ganun nangyari sa Miss Universe. So parang, ang kulit. Na pag-usapan namin sa GC. Oo nga, no? Parang, Hala, promination. oo nga. Oo. Okay, na-gets ko, na-gets. Oo nga, no? Yung Oo. may kinaunahan ng iba, tapos iba Kinuha. pala yung Oo nga, no? Ang galing na na. Nandun si Pia. O, di ba? Sino mag-aakala in the future mangyayari sa kanya, pero siya ang winner. Di Oo ba? nga. Siya yung dapat magiging partner ni Kobe nun doon. Tapos, anong tawag dito? Hindi na siya nagtuloy. Hindi nagtuloy kasi siya, parang Nag-ABS na siya. parang sa ABS na siya. Tapos pumalit sa kanya si Katarina. Oo. Katarina Perez yata for Kobe. Yun. So, yon ang Click. Grabe, Click pa lang, haba na ng usapan natin, di ba? Eh kasi naman, ang haba din naman ng journey ng Click. Ano siya, etong next, supposedly, the longest running, kapuso teleserye, kaya lang as of last month na, na-dethrone na siya ng abot kamay na pangarap. Pero walang makakapalit, di ba, na ito ang first talaga na teleserye produced ng GMA.
ang ikaw lang ang mamahalin. Pero bago natin puntahan yan, ay bibitinin muna namin kayo dahil sa next episode, pag-uusapan namin ni Sherwin ang tungkol sa Ikaw Lang ang Mamahalin, the first official teledrama of GMA. Yan ang aabangan nyo sa next episode ng Rewind, a Throwback Podcast.